Okay. So, ito yung example natin last meeting. So, magdadagdag pa tayo ng example para lalong mahasa yung way ninyo ng pag-graph ng piecewise functions at pagkuha ng range. Okay? So, the next one is this. So, sketch the graph of f of x equal to x squared minus 4 if x is less than 2, absolute value of x minus 6 if x is greater than or equal to 2. Okay. So, ganun ulit yung gagawin natin katulad nung last example. Um, i-decompose natin yung absolute value function na absolute value of x minus 6 sa mga component parts niya para meron lang tayo dito quadratic function or polynomial function. Tapos may iba pang mga linear functions na lang. So wala na tayong makikita absolute value sa loob nitong piecewise na ito. So ano yung absolute value of x minus 6? Absolute value of x minus 6, dalawa lang yan. It's either negative x minus 6 if x minus 6 is less than 0, or x minus 6 if x minus 6 is greater than or equal to 0. Okay? And then, i-manipulate lang natin to. Itong x minus 6 part, ito ay x is less than 6. Tapos, itong x minus 6 greater than 0, greater than or equal to 0, magiging x is greater than or equal to 6. So, this part here, ito na yung ano niya, ito na yung, kumbaga, um, dito na siya i-decompose sa part na to. Now, notice, ganito ulit ha. Tempting na isulat na lang siya tuloy-tuloy na ganito. F of x equal to x squared minus 4 if x is less than 2. Tapos kakopihin nyo lang ito. Huwag ganun na. Kasi titignan nyo ulit. Sabi daw dito, ito yung bigger function. Ito yung, kumbaga, ito yung basis talaga natin. At na interval kung saan valid si absolute value of x minus 6. Dito, ito yung big picture niya. Pero we have to compromise it with this inequality here. So, saan yung manatamaan? Sino sa dalawang ito ang manatamaan? Okay. Kapag x is less than 6 ka ba, ano yung mga numbers dito? Less than 6. So, negative. Tawag ito, 5, 4, 3, 2. Okay, pag 5, ang 5 ba less than or equal to 2? Hindi, di ba? So hindi. So, ibig sabihin, dahil kumuha ka ng sample point, ito yung natamaan, ito yung ano natin, what do you call this one? Ito yung lalagyan natin ng, kumbaga, breaks. So, ibig sabihin, ah dahil, teka lang. Ay, nabobo ako. Sorry. Sorry. Tama pala. Ano sasabi ko? Ito yung 6, di ba? So, 5 pala. Ulitin natin na erase. Erase yung sinabi kong yon. Okay. Nahigising ko lang kasi. Mm-mm. Okay. Ito yung 5. Yung 5, mas malaki sa 2. Okay, check. Yung 4, 4 ganun din. 3, okay. 2, 2 less than 6, correct. 2 ay greater than or equal to 2. Pero 1, ang 1 ay less than 6, tama. Pero ang 1, hindi na greater than or equal to 2. So, ibig sabihin, itong part na to, ito yung liliitan natin. Less than or equal to 2. In fact, para mapapansin ninyo, itong x is less than 6. Ang sinasabi nito, negative infinity to 6. Pero,
Etong part na ito, ang sinasabi niya, si absolute value of x minus 6, valid lang siya from 2 to positive infinity. Pero ito, sinasabi, valid siya from negative infinity to 6. 6 not included. Ito, 2 to infinity. So nakikita ninyo, may ano na agad, may nagka-clash na sila agad. So we have to um, put a break here or put a stop from negative infinity. Hindi pwede ka mag-start sa negative infinity. You need to start only at 2. 2 to 6. Diyan lang magiging valid si negative x minus 6. So sa 2 to 6, hindi sa negative infinity to 6. Sa 2 to 6. Pero yung x minus 6, pwede siyang pumunta hanggang infinity. Walang pipigil sa kanya. Okay? Kasi wala naman, kumbaga na, ito, ang natamaan lang, itong part lang ito. And so, kapag sinulat na natin siya, x squared minus 4, if x is less than 2, negative x minus 6, if hindi tinggal gamitin natin, if x is between 2 to 6, and x minus 6, if x is greater than or equal to 6. Okay, ito yun, i-adopt lang natin. Now, hanapin natin yung domain. Ano ang domain natin? Ito ang domain. So the first one is x is less than 2. So pag less than 2, saan yung part na yon? Ito yon. Ay, sino x is less than 2? Ginagawa ko rito. Ito lang ha. Ano nangyari dito? Teka lang. Parang may magic na nangyayari dito. Ha, teka lang. So, parang may mali sa ginagawa ko. Okay. Ayusin ko lang to. Domain. So, ayusin lang natin to. Ano ba itong ginagawa ko rito? Greater than or equal to 6. Less than 2. Mali itong, ito. Ha? Teka lang, hilo ko. Wala itong part na ito. Okay. Okay. So, less than 2, greater than or equal to 6, tapos, itong mga match ko rito. Teka, burahin ko na. Okay. Doesn't make sense. Okay. So, x squared minus 4, ayusin natin to. X squared minus 4, x is less than 2. Ito yun. X is less than 2. Okay. Tapos, ano yung ano? Between 2 and 6. Ito yon 2 and 6, 2. Shaded to. Tapos, 6 not included. Yun. So, ano ang domain natin? Ang domain natin, kukunin natin yung, pag ganito, ano to? Yung union. Yung union ang kukunin natin, no? Union, so kukunin natin lahat to. So, although dito, hollow, ito shaded, kasama ito. Hollow, shaded, kasama yan. So, ano ang ano natin? Ano ang domain? So, dito kasama to. Ito kasama to. Kasama yan. Kasama to. Kasama lahat yan. So, ang domain natin ay, domain is, ano ba yan? Domain of F is the set of all real numbers. Kasi magkakasama lahat. Okay? Okay naman so far? Nawala ko lang sa mali mga drawing ko. Dito. Okay. Next.
Ay, bilis. Para nakuha agad yun. Teka, dahan-dahanin natin. Okay. Now, paano natin maigagraph ito? So, ito ang graph nito. Bilis ang graph, no? So, i-graph natin yung parabola. Yung parabola, x squared minus 4. Ano ba ang graph ng x squared minus 4? Di ba ang graph ng parabola? Ganito. Ito yung x squared. Pero pag may minus 4 ka, anong ginagawa? Pag may minus 4, shift it down 4 units. Or shift it down 4 units. So, ito yon, shift it down 4 units. Ito siya. Ito yung buong yon. Okay. Tapos, magka-cut tayo. Kasi, yung parabola, dapat, ang valid values na lang, x is less than 2. So, tawagin ko itong F1, ito F1, ito F2, tapos ito F3. Okay. So, ano yung mangyayari? So, ito yung buong parabola natin. Pero, ika-cut mo siya. Titignan mo siya sa x is equal to 2. Ano yung value niya sa x is equal to 2? So, that would be 2 squared minus 4 equal to 0. So, you get the point 2, 0. Ito yon, 2, 0. So, ika-cut mo siya hanggang sa point na yan. So, meron kang point na 2, 0, hollow yan, and you will only stop at that point. And yun na yung parabola mo. Okay? And that's the parabola part. Now, we go on to the absolute value. Absolute value of x minus 6. Now, you have two options on how to graph this. Kung gusto mo siya i-graph, pwede mong i-graph isa-isa itong negative x plus 6 tsaka x minus 6. Okay, yon. Or, gagamit tayo ng graph transformation. Ano ba ang graph transformation? Absolute value of x minus 6. Kung naalala, ang graph ng absolute value pa ganito. Ano ang sinasabi ng x minus 6? Yung minus 6 sa loob, it is 6 units to the right. Pag nasa loob, right or left. Pero pag nasa labas, up or down. So itong vertex ng absolute value natin, uusog siya, 0 ito, uusog siya ng 6 units. Dito siya pupunta. Okay? So, we get this, itong itsura ng absolute value na to. Yan. Now, of course, hindi pwedeng mag-extend ito indefinitely. Kasi, by the vertical line test, hindi na magiging function yung small f natin. So, kailangan natin i-cut. Saan natin i-cut ngayon? I-cut natin yan i-cut natin yan ulit sa 2. Ito yon. Ano ang value niya sa 2? So, pag binalikan natin, ang value niya sa 2, absolute value of 2 minus 6 is equal to absolute value of negative 4, which is equal to 4. So, ibig sabihin, sa 2, 4, hollow ka ba or shaded? Kasi ikaw ay may equal sign dito, yung 2, 4, shaded siya. So, ito yon, 2, 4, shaded. So, doon mo ika-cut. So, ika-cut mo lang siya. Basta tuloy-tuloy siya doon, ika-cut mo lang siya, and you start here at this point. So, you have this part here, and then, eto, tuloy-tuloy lang ito indefinitely. Okay? And there's your graph. So that is one way, graph transformation. Another way, sige, i-discuss na natin, i-graph mo rin siya, negative. Kunyari, hindi ka talaga sanay pa sa graph transformation ng absolute value. I-graph mo yung negative x plus 6.
Ang negative x plus 6, kasi linear ito, hanapin mo yung x-intercept. So, y equal to negative x plus 6. Ang x-intercept niya, 0 si y. So, we get x is equal to 6. Ito yon. And then, ano naman yung y-intercept? Y is equal to negative x plus 6, 0 si x. Y is equal to 6. Ito naman yon. Okay. So, dahil may dalawang points ka, y-intercept and x-intercept, i-connect mo lang sila. Tuloy-tuloy. Pero, meron tayong restrictions sa negative x plus 6. X has to be between 2 and 6. So, ano gagawin natin? So, dahil ipuputulin natin ngayon. So, kasi hindi na siya function by the vertical line test. So, ikakat natin, magsisimula tayo sa 2. If x is equal to 2, ano ang value? X is equal to 2, negative 2 plus 6 is equal to positive 4. Pero dahil may equal sign, so, dun ulit natin ikakat to 2, 2, 4. Tapos, sa 6, paano naman pag 6? Negative 6 plus 6 equal to 0. So, dito, sa 6, 0, hollow point tayo dito. Okay? Although nakikita natin shaded na, pero dito hollow talaga ito na. So, i-connect mo na, ito lang yung matitira sa part ng graph natin. Yung hollow, itong shaded point, dito, hollow. Okay? And then, we work with x minus 6. X minus 6 naman, ganun ulit. Hanapin ng y-intercept. Ang y-intercept nito, x0, y is equal to 6. Y is equal to negative 6, sorry. So, tuloy-tuloy yan dito sa baba. Negative 6. Tapos, x-intercept, y equal to x minus 6. Ang x-intercept niya, y ay 0. X is equal to 6. Ito yun. So, i-connect mo lang. Okay? Pero ang sila sabi ulit, kailangan, lagyan natin siya ng breaks. Kasi magsisimula lang siya sa x is greater than or equal to 6. So, x is greater than or equal to 6, hindi makapasama itong mga parts na ito. So, sabi lang dito, paano kapag ang value ay 6? So, 6 minus 6 is equal to 0. So, sa 6, 0, shaded yon. So, yung original natin dito, hollow to, shaded to, hollow yan. Kaso, by this fact here, shade natin yan. Pero it will be part of this graph. And you get this V type of graph. Katulad ng graph transformation natin ng absolute value. So whichever you are comfortable in using when you're graphing, dun kayo, pwede nyo gamitan yun. So, there you have it. So, ano ang range natin? Ang range natin, okay? So, magpapadaan tayo ng mga horizontal line pag range. Dito sa baba, walang makakasama. Mag-start lang tayo may kasama sa negative 4. Dito kasama yan. Etong 0, kasama rin yan. Although may hollow dito, may point tayo dito. Tsaka may point din dito. So kasama yan. So kasama to, kasama yan, kasama. Although this one stops here, meron pang point dito, nag-extend pa itong dalawang ito. So kasama sila. So ang ating range ay from negative 4 to positive infinity. Okay naman so far. I think hindi ko ata na-specify yung range sa next line. Okay? Sige, let's move on to the next example. Ayan. I think challenging one. So, you have here x minus 1 if x is less than negative 1.
negative 3x squared plus 1 if x is between negative 1 and 1, and the greatest integer function of x minus 4 if x is between 1 and 6. Okay. So ano gagawin natin? Ito, linear polynomial. Ito po, quadratic. Walang problema. Ito yung kumbaga kaaway natin. As much as possible, you want to convert it into non, ang tawag dito, non non-greatest integer function style. Ano gagawin natin? Okay. May idea tayo ng itsura nito, yung ano, no, step ang itsura niya, no? So, sige, may idea tayo. Itong x minus 1 linear to. May idea ka. May rough sketch ka. Negative 3x squared plus 1, alam mong parabola ito. Pero ito negative kasi, so alam mo it opens downward. Okay, isa-isahin natin. So, I think meron yata ako ditong... Okay, ito x minus 1, walang problema, no? Copyin lang natin. Ano yung negative 3x squared plus 1? Wala rin problema yan. Okay, kinopya lang natin din. Now, ito yung problematic. Ano gagawin natin dito? So, alam natin, ano to, no? Yung maraming number, yung alam mo yung maraming numbers. So, kung yung naalala, kung ano yan, yung greatest integer function is equal to 3, 2, 1, 0 if may x ka rito, pero dito anong, not necessarily 0 yan, kasi x, kung x lang, pero kasi may x minus 4 ka na, so baka magbago yung number dito. Hindi na siya 0. So, titigan natin kung ano yung mga numbers na yon. So, alam natin, pag ano yan, 3, 2, 1, 0, dot, 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 n, if, ayan, ito yung, may general rule tayo. So, sabi daw dito, ito yung general rule natin ng greatest integer function. Papalitan natin ito ng x minus 4 is equal to n. Ito wala, hindi ito magbabago. If, itong x minus 4, if between n and n plus 1. Bakit? Nakahiya pa. Hindi ko siya yung 1. Ayan, n plus 1. So, ito yung pagbabatayan natin. Pero papalitan natin ito ng x minus 4 at papalitan ito ng x minus 4. Okay. Tingnan ko anong mangyayari. So, saan siya magsisimula? So, baka mag-slide. Saan siya magsisimula? Magsisimula siya sa 1. Okay. 1 ang start natin. So, x minus 4 is equal to n if x minus 4 is between n and n plus 1, where n is an integer. Lipat lang natin yung 4 sa kabila. N plus 4 is between, x is between n plus 4 and n plus 5. Okay, yung n plus 4 na to, we want it to be equal to 1 as given in the problem. Kasi ayan na may equal. So sa 1 natin siya, i-compare muna. So, ano tong n plus 4? If ito na yon, kumbaga ito yung algorithm natin paano ma-solve yung mga value ng n. If n plus 4 is equal to 1, then n is equal to 1 minus 4, lipat yung 4 sa kabila, is equal to negative 3. So, balik tayo dito. So, GIF of x minus 4 is equal to negative 3 if etong part na ito, either dito ka yung n mo, anong n mo dito? N mo ay negative 3, n, negative 3, ito negative 3, or pwede ka na mag-start sa part na to. Negative 3 plus 4 is less than or equal to x is less than negative 3 plus 5. Simplify, negative 3 plus 4 is equal to 1. Ito x, negative 3 plus 5 ay 2. So, ano ibig sabihin? Itong GIF of x minus 4 is equal to negative 3. If ito yung, ito yung subdomain na. Okay, subdomain is 1 to 2. Okay,
So 1 to 2, ito ang magiging value ng greatest integer function mo. Pero, notice, saan ba siya hihinto? Sa 6. Ang nakukuha pa lang natin, 1 to 2 pa lang. So we carry on. Okay. So ano yung susunod? Next, n plus 4, babalikan ko ulit dito, x is between n plus 4 and n plus 5. This time, we want this to be 2 kasi walang equal sign dito. Kumbaga, kailangan mas sweep mo lahat ito. Ang nakuha mo pa lang, 1x to 2. Hindi mo pa nakukuha yung susunod. So, kung 2 naman ito, para dahil dito, so, we have here, we want this to be 2. So, parang ano lang, may, ito, 1 kanina, sinolve natin yon. We want this to be 2. So, n plus 4 is equal to 2. Then, ano yung n? N is equal to 2 minus 4 is equal to negative 2. So, dahil n mo ay negative 2, ito papalitan mo ng negative 2. GIF x minus 4 is equal to negative 2 if x is between negative 2 plus 4, x between negative 2 plus 4 and negative 2 plus 5. Anong negative 2 plus 4? 2. Ito naman, x, ito, 3. So, ibig sabihin, ang GIF of x minus 4, negative 2, if x is between 2 and 3. Okay? Dito, negative 3 if x is between 1 and 2. Dito, 2 and 3, negative 2. So, ang nakakuha mo pa lang, 1 to 3 pa lang. 6 yan. 1, 2, 6. Ang nakuha mo pa lang, 1, 2, 3. So, carry on ka pa. 3, 2, ano ka pa? 3, ang next stop mo naman, we want this n plus 4 to be equal to 3. So, nakikita mo yung matrabaho siya. That's why you need to find the pattern. Kasi what if ito ay 50? Hindi mo pwede mo isa-isahin talaga siya. So, kung mapapansin mo, ito negative 3, 1 to 2, negative 2, 2 to 3, may pattern. So, 1 to 2, yung una, negative 3, negative 2. Most probably, ang susunod dito, negative 3, negative 2, negative 1, if x is between, ano yung susunod? 1, 2, 2, 3, ito, 3, 4. Tapos, 0 if x is between 4, 5. Tapos, negative 1, 0, 1, lumalaki no? If x is between 5 and 6. Pero may equal 6, di ba? X is between 6 and 7 if ano yung dito? Dito ay 2. Pero hanggang 6 lang tayo. So, hindi pwedeng sumama na itong 7. Hanggang 6 lang eh. So, wala rin to. So, dito, x is equal to 6. You stop there. Okay? X is equal to 6. Para dito sa x is equal to 6 na to. Okay? And so, we obtain the following. Ayan, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. And, ayun, in na natin. What do you call this one? Hinash out talaga natin siya. Okay, may question mo na rito. Is the plus 1 sa n plus 1 laging plus 1? Yes. Laging ano yan? Fix ito. N plus 1. Mm-mm. Yes. So we just do that everything to find the pattern. Yes. Mm-mm. To find the pattern for the greatest integer function, we just follow this template. Pero alalahanin kung hindi x, tingnan yung yung argument dito. Kung ito ay x minus 3 halimbawa, you have to replace this by x minus 3. Okay? Hindi siya laging x lang. Kasi ang nangyayari dito, nadudulas yung mga ibang mga students.
x na yung nilalagay dito. Nakakalimutan na kung ito ay nakalagay dyan 2x minus 1, 2x minus 1 ang ilalagay mo dito. Okay, parang sa absolute value din. Yung sa absolute value of 2x minus 1 halimbawa, equal yan sa 2x minus 1 if 2x minus 1 is greater than or equal to 0. Negative of 2x minus 1 o parenthesis plus may parenthesis. If gano'n naman to, walang negative, the 2x minus 1 is less than 0. So, hindi lang siya laging x. Ito, fix ito, fix. Okay? Fix yan. Ito yung nagbabago lang. Okay? Yan, clarify natin lahat. Okay, so, we eventually get this pattern. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. X between 1 and 2. So, notice class, no, hindi laging pareho tong dalawang numbers na to, no. Yung prototype natin na GIF, pareho ito. Pero yung in general, pag nagbago ito, hindi na siya laging pareho. So we get this. So napansin nyo, linear, quadratic, constant, 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 constant. Madali na lang i-graph ito. Anong graph ng x minus 1? So, hanapin mo lang yung x-intercept and y-intercept. So, ano x-intercept and y-intercept? Ano nga, no? May magtatanong, ano ang domain natin? O nga, hanap natin yung domain. Ano ang domain natin, class? Sige, let's play around with this. Ito na lang yung galawan na, ito na lang galawan natin. Instead of this, matrabaho to eh. Itong part na to. Ito na lang. Pareho lang naman tong dalawang ito. Okay? So, dito, domain natin, it would be, may negative 1 ka, may 1 ka, may 6 ka. Okay. Sabi daw dito, less than negative 1, so ito yun, between negative 1 and 1, negative 1 and 1, okay. Tapos 1 to 6. 1 to 6. Shaded to, shaded to. Even if you use this part here, ito rin yung magiging reduction. Kasi 1 to 2, maglalagay na kayo ng 2, 3, 4, 5. Tapos may 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. So, parang dinicompose mo lang itong line segment na ito to smaller segments. Pero, tanda, ang gagawin naman natin, i-union natin yan, union. So, ang mga problema mo lang man dito, itong mga parts ng na to eh. May shaded ka, hollow to, kasama to. Shaded, hollow, kasama yan. So, you start from negative infinity, okay, and you end in, saan tayo hinto? Sa 6. 6 included. So that's our doing. Okay? So, ayan yung fun part. So now, we graph this. Ano ang graph natin dito? So, ayan na yung graph. Isa-isahin natin. X minus 1, hanapin mo yung x-intercept. Ano ba x-intercept niya ulit? Ang x-intercept niya, ano nangyari? Ba't nabura to? Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy ito. Okay. Tuloy-tuloy yan. X-intercept niya, so y is 0. So we get here x equal to 1. So, 1, 0. Ito yon. Ito yung point na yon. Tapos, y-intercept, 0, negative 1. Ito nga lang. Yun. Ang galing-galing. Mayroon pala akong magic trick dito na ginawa. Okay. Okay. Ayun, sabi na nga po may ginawa akong magic trick dito eh.
Okay, so, ah, okay, ako na lang. So, dito 1, 0, okay? 1, 0, 0, -1. Yung y-intercept niya 0, -1. So we connect these 2 points here. Yan. Okay, kasama muna yung ano. Basta ito yung line natin. Okay, ito yung buong line. Pero, ang ano niya, ang start niya talaga -1. Sabi dito, titignan mo yung image ng -1. -1. Pag -1, ano ang value niya? X -1 minus 1 is equal to -2. So, ibig sabihin, sa -1, -2, hollow point doon. Hollow doon. Hollow, ito -1, -2, hollow, and hindi kasama tong portion na to. So, we erase this part. Buburayin natin tong part na to. Hindi yan kasama. Okay? So, ito lang yung matitira sa atin. Itong part lang. Now, for 3x squared minus -3x squared plus 1, parabola ito. Ano kailangan natin? Vertex, x-intercept, and y-intercept. Now, you can use graph transformation here if you want. Yung magsisimula kayo sa x squared. I think x squared, no? X squared. Tapos, pag may 3, numinipis lang siyang paganyan. Okay? Numinipis siya. Tapos, may negative ka rito. So, ibig sabihin, i-ano mo siya sa baba. Negative 3x squared. Tapos, plus 1, aangat ka. Etong vertex ito, aangat siya dito. Dito siya pupunta. Pag ganon. Okay? So, meron tayong general idea kung ano itsura nung parabola natin. Pero again, ika-cut natin yan from -1 to 1. So, ano gawin natin? So, at least may idea ka dito na parabola siya na opening downwards. Tapos ang vertex niya nandito sa 1, 0. So, what you can do here is, uh, that's one way. Okay? Another way is to use, ito yung matrabaho. Hahanapin yung mga x-intercept, y-intercept, tsaka vertex. Let's work with this black part here first. Now, ano ang x-intercept natin? Sabi dito, ang x-intercept natin, it's yung ano, yung y mo, 0. So, -3x squared plus 1 is equal to 0. We get here 3x. Mahirap siya i-factor. So, pwede mo, ito yung isa pang technique on how to solve quadratic functions. Kapag meron lang kayong x squared, tsaka number, kunyari 3x squared plus 2x plus 1. Pag walang itong nasa gitna, this is a fast technique. Lipat mo lang yung constant sa kabila and then divide mo siya by 3 and then get the square root. Pero dahil may x to, may plus or minus ka. Plus or minus is square root of 1 over square root of 3. So, nasan yung plus or minus 1 over square root of 3? Dahil ang square root of 3, mas malaki sa 1, okay? This number is less than 1, pero yung positive greater than 0. So, less than 1 siya, but greater than 0. So, nandito siya somewhere. Ayun siya. Ito. Yung negative naman, ano niya, reflection niya. Ito yung part na yun. Okay. So, pasok pa rin sila sa 1 to -1. Now, ano yung y-intercept? Anong y-intercept? Y-intercept, ang x, y, 0. So, we get y is equal to -3 times 0 squared plus 1, 0, 1. Ito yun. So, ito yung ito yung y-intercept mo, ito yung x-intercept mo. Don't get carried away na i-connect mo lang sila agad.
tingnan mo yung vertex. Ano yung vertex natin? Yung vertex, ang x-coordinate niya, it has the formula negative b over 2a. So ano ba yung b natin dito? Yung b natin, 0. Kasi ito yung a, okay? Ang b plus bx plus c. Ang c natin, 1. Ang b, 0. Okay? Tapos, ano ang a? Ang a, negative 3. So, negative 0 over 2 times negative 3, dahil 0 yung numerator mo, 0 na ito. So, dahil 0, ipa-plug in, hanapin mo yung y-coordinate niya. Ang y-coordinate, di ba medyo mahaba yun? I think it's 4ac. Actually, ito siya memorized. Oo, mahaba yung formula. So, 0 ito, i-plug in mo lang siya dito. So, we get negative 3 times 0 squared plus 1, we get here, positive 1. So, yun yung y-coordinate. So, nagkataon na yung y-intercept tsaka yung vertex, they coincide. So, dahil nag-coincide sila, y-intercept, vertex, x-intercept, connect mo na sila. Tuloy-tuloy na yan. Okay? So, there's your parabola. Okay? So, tuloy-tuloy. Pero, of course, hindi pwede siya maging tuloy-tuloy kasi by the vertical line test, hindi na magiging function yung f mo. So, ika-cut natin yan. Sabi dito, ang valid values lang ng parabola is between negative 1 and 1. So, titingnan mo yung value niya sa negative 1 at sa 1. So, kapag negative 1, ano ang value? Negative 3 times negative 1 squared plus 1, we get negative 3 times 1 plus 1, we get negative 2. So, ibig sabihin, sa negative 1, negative 2, may shaded point tayo doon. So, negative 1, negative 2, shaded doon. So, we get this shaded part here. On the other hand, pag sa 1 naman, we get negative 3 times 1 squared plus 1, we also get negative 2. Pero this time, dahil ito yung restriction natin sa parabola, yung 1 hindi kasama. So, 1, negative 2, hollow siya. And you stop there. Ito lang yung parabola part na kailangan. Okay? It doesn't extend indefinitely. So, ito lang yung part. Okay? O, yun pa lang. Parabola pa lang ito. May mga iba pang parts. So, we now go to this one here. Oh, ito, madali na sila i-graph. Ano ba ang graph ng negative 3? Ang graph ng negative 3 ay horizontal line lang. Okay. So, negative 3, ito yung negative 3, no? Ito yung, sorry, mas ilalim pala. Ito yung x-axis, ito yung y-axis. Ang y is equal to negative 3 ito. Okay, tapos may y-intercept siya na negative 3. Pero again, hindi siya mag-extend indefinitely. It will only start at 1 and 2. So ano ang value niya sa 1? Ito, ang value niya sa 1, kapag ang x mo ay 1, ang y value niya, negative 3. Fix na yon. X mo 1, y value niya 3. So 1, negative 3. Paano pag 2? Pag 2 ang x, ang value niya, 3 rin. 2, 3. Pero ito, hollow. Kasi walang equal sign. Walang equal sa walang equal sign dito. Pero sa 1, negative 3, shaded. So, we get this. So, ang mangyayari, makukuha mo to, no? 1, negative 3. Tapos sa 2, hollow. Pag ganyan. Ay, excited siya. Okay, 1. Itong part na to. Tapos yung susunod ay pabalik-balik tayo. Negative 2. Between 2 and 3. Between 2 and 3 naman, ito yung 2, ito yung 3. Pag sa 2, negative 2. Pag sa 3, negative 2. Hollow din. Pag connect. Pag sa 3, negative 1. Shaded. Tapos pag sa 4,
hollow. Okay? Until you get to x is equal to 6. So makukuha mo na lahat itong step function na to. Hanggang x equal to 6, ang value na 2. Okay? Medyo nakakaloka yung itsura ng graph, no? So, from here, may ipinahanap ba yung range? Ayun pala, may domain pala dito. Domain, negative infinity to 6, nakita natin yun. Anong range, class? Padaan tayo, no? Ng mga horizontal line. So ito, it extends indefinitely. Itong part na to. So may matama ang graph dito. So kasama ang negative infinity. Although dito, may mga cuts ka. Ayun, dito walang laman dito pero merong graph dito. So kasama pa rin. Ito, walang laman dito pero may graph pa rin dito. Kasama pa rin yan. Okay? Kasama. Kasama pa rin. Ito, kasama yon. Tapos dito mawawalan ng graph bigla. Tapos biglang may mag-a-appear bigla dito. So, saan tayo magsisimula? It would be negative infinity to 1. 1, dahil shaded ito, negative infinity to 1, kasama si 1. Tapos, biglang biglang may dito sa sali. Yun yon, hindi 6 ha, 2. The set containing 2. Set lang yon. Okay? Negative infinity to 1. Yun yun. So we get this range here. Okay? Sige, pagkatapos itong last example, break muna tayo. Kasi ako ito kung pagod ako bigla. Okay naman. Ano lang ito, no? Puro graphing pa lang tayo. Actually, um, pag nag-graphing tayo in the near future, ganito rin. We will take up a lot of time para mag-graph talaga ng mga general functions yung mga kunyari. Kapag magpapag-graph tayo ng x to the power 5 plus x to the power 4 over x squared minus 1. Mag-graph talaga natin yan. So napaka-general, napaka-systematic ng gagawin natin para mag-graph talaga yung function. So ito yung mga graphing piecewise muna tayo. And then how to look for the domain and for the range. Okay, let's see, last example. Okay, mother of all horrors. Okay, eto na. I think this is the last example. So x squared minus 4 over x plus 2. If x is between negative 3 and negative 1, and x is not equal to negative 2. Now, there's a reason ba't sinama to. Kasi bawal yung x plus 2 maging. Bawal to eh. O, kaya tinanggal mo yun. Ang negative 2 part siya dito. And then the GIF x plus 1 if x is between negative 1 and 1. And the absolute value of x minus 5 if x is between 1 and 7. O, diba? Thoughts and prayers ka na lang kapag nakakita ka ng ganito. May rational, may GIF, tapos meron ka pang absolute value. So parang stress ka na agad. So ang gawin mo, isa-isayin natin. Itong rational, wala pa tayong general on how to solve this. Ang nakita pa lang natin, yung rational, nako-convert mo into a polynomial. So, tignan mo kung kaya mo ma-convert yung rational into a polynomial. Now, yung x domain pala muna. Ano domain natin? So, ang domain natin, ang domain natin, x squared minus, dito, no? Negative 3 to negative 1. Okay. Negative 3, negative 2, negative 1, 1, 7. Okay. Yan lang naman yun. Negative 3, negative 2, negative 1, 1, 7. So, negative 3 to negative 1. Pero negative 2 hindi kasama. So, hollow yan. Negative 1. Okay. Ito yung para dito, no?
Tapos, negative 1 to 1. Ayun, mali ang aking ginamit pa. Negative 1 to 1. Tapos, 1 to 7. 1 to 7. 1 kasama. 7 kasama. So, ano ang domain natin? Ang domain, lahat to, union lang naman. Again, ano mga may problematic? Ito, no? Tsaka ito. Pero ito, shaded, hollow, kasama to. Shaded, hollow, kasama yan. Ito, walang shaded dito sa taas. So, hindi to kasama. So, ang domain natin, domain of F ay all real except negative. Okay, ito yung hindi kasama. Ay, hindi pala all real. Sorry. Sorry. Erase, 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 erase. Nadulas ako. Mali, hindi all real class. Hindi pala to nag-extend indefinitely. Wala palang arrow doon. Nakahina, no? Pag all real, may mga arrow doon. So, saan lang tayo? We start here and we end here. So, it's just from negative 3 to 7. Negative 3 kasama 7 except negative 2. Sorry. Naano ako. Wala palang arrow dito. Pero pag may arrow, all real yan. Pero dahil walang arrow, it starts here and ends here. Ayun. So, negative 3 to negative 7, except negative. Okay. Okay. Now, himay-himayin natin. Unahin natin to. X squared minus 4. Mukhang, ano naman siya, doable, no? Kasi ang x squared minus 4, x minus 2 multiplied by x plus 2 over x plus 2. So, cancel to. Pwede mo i-cancel provided that x is not equal to negative 2. So, maka-cancel yung part na yun. Nasaan yun? Ayun, x minus 2. Now, let's work our way around GIF of x plus 1. Now, paano to? Kasi yung kanina, GIF of x minus 4. So, ang pinalitan natin, yung pinalitan mo ng x minus 4. Kaso dito, ang taya lang, x lang. Yung plus 1 nasa labas. So, hindi mo ito papalitan ng x plus 1. Okay? You just have to work with the GIF of x here. Tapos itong plus 1, i-add lang natin yan later on. So, dito, GIF mo ay equal sa n pa rin if x is between n and n plus 1. Okay, tingnan yung previous example kanina at example ngayon. Kung may minus 4 ka rito, or better yet, kung yung plus 1 nasa loob, eto gagawin mong x plus 1. Pero, yung plus 1 mo nasa labas. So, ang mangyayari, yung labas na yung maapektuhan, plus 1 and plus 1. Yung x, hindi siya maapektuhan, x pa rin siya. Okay? Hindi mag-shift yung nasa loob. Okay? Ito lang yun. Kumbaga, dinagdagan mo lang ng plus 1 sa labas. Now, ano ba ang leftmost endpoint natin dito? Leftmost endpoint, negative 1. Pero, alam natin, kapag greatest integer function, may equal sign dito. So, imagine mo muna kasama yung negative 1. X is between negative 1 and ano ba kapag ang n mo ay negative 1? Ang n mo, negative 1. So ito, negative 1 plus 1, 0. So it will be between negative 1 and 0. Pero, hindi ka nga pwede magsimula sa negative 1. So, ika-cut mo yon, tatanggalin mo lang yon. Cut mo lang yon. Kasi ang negative 1, part siya ng x squared minus 4 over x plus 2. Doon siya nabibilong. Pero kung ito, walang equal yan dito, nandito, di mas madali ang trabaho natin. Pero dahil nilipat mo yung equality dito,
dito mo ngayon kailangan i-cut out siya. So, this one would be yung n, okay, leftmost endpoint, n mo negative 1, n ay negative 1, so ito negative 1. Negative 1 plus 1 equals 0. So ang value ng GIF of x plus 1, negative 1 plus 1 is equal to 0 if x is between negative 1 and 0. Medyo nakakahilo, no? Again, ang affected lang ng plus 1 na to, yung nasa labas lang. Hindi mo ito lalagyan ng plus 1 plus, ha? Pero yung ginagawa ng iba, hindi. Kasi domain ito. Ang plus 1, ang naapektuhan ay range. Okay? Range ang naapektuhan. So, lahat ito, domain yan. Domain ito, domain yan, domain ito. Although pareho nga lang silang n at n to, magkaiba sila ng function. Etong n na to, ang function niya range. Ang function nito, domain. Okay? Even though magkamukha sila. So, wag mo lalagay ng plus 1 yan. Ang may plus 1, yung range natin. Okay, so ang na-sweep mo pa lang, negative 1 to 0. Eh, ang kailangan mo, negative 1 to 1. So you continue. Papalitan mo ngayon itong n by 0. So kapag ang n mo 0, 0 is between x and 0 plus 1. So 0 ito, 0 yan, papalitan mo rin itong n mo by 0. So 0 plus, nakahilo kasi yung 0, papalitan mo yung n na range, n na domain, n na range. Kaya parang, where does it stop? Yung value na 0, it is applicable to both domain and range. So 0 ito, 0 ito, 0 yan, 0 din ito. So 0 plus 1, 1. X is between 0 and 0 plus 1. Okay, so x is between 0 and 1. And dahil nakuha mo na siya, nakuha mo na yung pinaka-rightmost, o rightmost pa yung rightmost endpoint, ayun na yon, we stop. So ang GIF of x plus 1 is between 0 and 1 if x is between negative 1 and 0 and x is between 0 and 1. And that's it. Ayun na yung ano natin. GIF. Simple lang siya. 0 and 1. Okay? And finally, ano ba yung absolute value? Yung absolute value naman natin, it's between 1 and 7. So ito, absolute value of x minus 5. Ang x minus 5, so absolute value of x minus 5 is equal to x minus 5 if x minus 5 is greater than or equal to 0, and negative x minus 5 if x minus 5 is less than 0. Okay, ayan. Now, eto yung parang, oh no, kasi nakita mo, di ba, hanggang 1 to 7 lang siya. Eh, nakikita mo rito, this is x minus 5. Pag nilipat mo yung 5 sa kabila, x minus 5 if x is greater than or equal to 5. Negative x minus 5 if x is less than 5. Clearly, yung 1 to 1 to 7, 1 to 7 ka lang eh. Ito siya, negative infinity to 5. Ito, 5 to positive infinity. So ano gagawin natin? Ganito yung magandang technique. Ito yung black na to, ito lang yung binigay na domain for the absolute value of x minus 5. 1 to 5. Ito yung given natin. Now, what you have found out is for the subdomain of x minus 5, it's 5 to positive infinity. Ito yung buong yun. As for negative x minus 5, ang subdomain niya, negative infinity to 5. Negative infinity to 5. So, saan tayo magka-cut? Kasi dito, x minus 5, etong taas mo na titingnan natin, sabi daw dito, it has to be, hindi siya pwede pumunta hanggang positive infinity.
it should only start at 5 at, kasi yung equal sign, 5, at matatapos siya sa 7 lang. Hihinto siya sa 7. Hindi siya pwede pumunta hanggang positive infinity. Hinto siya sa 7. On the other hand, itong part na to, x less than 5, hindi siya pwede tumakbo hanggang negative infinity. Sabi daw dito hanggang 1 siya. So 1, 1 included, 2, 5 not included. Kasi walang equal sign dito eh. So 5 not included. So ito yung part na yon, 1 to 5. And so, we simplify this as, isulat mo muna to, ito yung una mong isulat. Kasi mas mali, kumbaga mas nauuna tong interval na to. So sa 1 to 5, it's negative x minus 5. And 5 to 7, between 5 to 7, it's x minus 5. So what we do next, we collect this all. Itong part na to, kasama itong x plus 2 na ito. Ay, sorry, x minus 2. Okay? Okay nga muna. Okay, so we get this part here. Tapos yung GIF x plus 1, that's 0 and 1. X between negative 1 and 0, x between 0 and 1. And finally, absolute value of x minus 5, you get negative of x minus 5. So that's negative x plus 5. X is between 1 and 5. Tapos, x minus 5. X between 5 and 7. Yan pala yung part na ginagawa natin. And then the challenging part, yung challenging na to, graphing na lang. Graphing na lang. X-intercept. Ito madali na to. Linear, constant, linear, and linear. So x-intercept and y-intercept. Battle of x-intercepts and y-intercepts lang to. So for x minus 2, ang graph niya, ano? Kasi kapag pag x minus 2, ano ba ang x-intercept niya? X-intercept 0, x is equal to 2. Y-intercept, y is equal to 0 minus 2. So y is equal to negative 2. So negative 2 and 2. Negative 2 and 2. So ito yung ano na yun. Okay? Pero, sabi, we only need to start at negative 3. Pag negative 3, ang value niya, negative 3 minus 2, negative 5. So negative 3, negative 5. Ito yon. Tapos, pag negative 1, ang value niya, negative 1 minus 2, negative 3. Tapos doon, shaded. Negative 1, negative 3, shaded. Tapos tatanggalin mo yung negative 2. Negative 2 minus 2, negative 4. So yung negative 2, negative 4, hollow yon. Hollow. Itong part na to. And then we graph this part here. Pag between negative 1 and 0, ang value ay 0. Between 0 and 1, ang value ay 1. So, 0, ito yung 0 and 1. Sa 0, 0 shaded, 1 hollow. Tapos ito yung 0 to 1. And finally, yung sa absolute value function, itong negative 1x plus 5, pwede mo kunin na lang yung dito, image. Pag 1 ang x, negative 1 plus 1 plus 5, we get 4. So ang 1, 4, shaded. Tapos pag 5, 5, negative 5 plus 5, 0. Hollow. Connect mo yung dalawa. Ito yun, shaded, hollow. Connect mo. And finally, pag 5 to 7, 5 minus 5, shaded, 7 minus 5, 2. So 7, 2, shaded. So we get this part here. Shaded, di ba originally hollow to? Pero shade mo rin kasi siya, pag dudugtungin mo, we get this. And ano ang range natin? Ang range para sa isang ito ay, so magpapagalaw tayo dito. Okay. So notice,
-5 kasama, baka sabihin nyo, -5, comma, 3, tapos ganyan nyo lang. Dalawang numbers lang yan, ha? -5 to -3, ha? It's -5 kasama tong -4.75, -4.25. Okay? Oh no, nag-lowbat na ako. Okay, wait lang. Nag-lowbat wala ng ink ang aking pencil. Ah, wait lang. Let's go. Okay, ayun. So, kasama itong -4.25 din. Ang hindi kasama, -4. So, ang range natin, dito, may graph tayo, biglang mawawala, tapos babalik ulit. So, ang gawin mo muna, ito muna problemahin mo. So, that would be -5, -5 to -4, -5 included, -4 not included, union, -4 to 3, 3 included. Okay? Now, it's tempting to write, alam ko, the temp kayo is -5 to 3, except -4. Hindi kasama yung -4. Tempting yan, yung ganitong sulat. Pero kasi hindi pa kasi dati, usually, etong notation to, ginagamit siya kapag, alam mo yung final, ano na, ito na yung final style of writing. Yun na yung ano na, yung kumbaga, naisulat mo na lahat yung interval. Tapos, ito lang pala, tapos makikita mo, ito lang pala yung mga hindi kasama. So, igagano naman is-slash. Yun na yung kumbaga, kapag naayos mo na yung draft mo, ito na yung final draft. Pero pag hindi mo pa final draft, kasi may nakikita ka pang draft, I suggest puro interval notation muna ang gamitin mo. Tapos, dito wala. And then, dito may kasama. Although, shaded, ito hollow, itong dalawang to, shaded ito. So, kasama ito. And the number is 0. Hindi 5 ha, 0. Ito ang kasama, 0. Kasama yan, kasama. Dito, shaded, hollow, may point ka pa rin dito. Itong 2 kasama. And then, although, wala nang graph dito sa part na to, may graph pa rin dito. So, kasama pa rin ito hanggang dumating ka sa 4. So, where do you start? Again, sa 0, and you end in 4. 4 included, 0 included. So, you will have here union, 0, kasama si 4. And that is your range. Okay? So, tingnan nga natin. Range H pa lang function natin. In H. So, ang domain natin, ayan, nakita natin kanina, at ang range, ayun. Ayun pala, no? Nagpa-casual din pala ako, sinulat ko rin pala ng ganyan. Pero, bakit ginawa ito? Pero din, oo, pero kasi, ang tsaka eh. Tsaka, ba't ko nga pala sinulat? Um, Kasi usually, dapat nasa pinakadulo siya. Kumbaga, yun yung end point na, yun yung dulo. Hindi siya dapat nakikita sa gitna. Dapat nasa dulo siya. Pero, tama pa rin. Kumbaga, um, ano ba siya? Semantically correct, grammatically wrong. Parang ganun yung dating niya. Tama naman siya semantically. Pero, ang weird lang ng pagkakasulat. Ito yung suggestion ko, itong part. Itong isang to. Okay? O yan. We take a break. Tapos na. We take siguro bumalik tayo ng 10, ano oras? 10:40?
10, ay, ang laki naman nun, 20-minute break. So, 10:30. 10:30, and then we'll resume with our new lesson. Okay, 10:30, mga 30 minutes lang tayo nun, no? 10:30, and then that's it. Dismissal na. Okay? Let's have our, hanggang 10:30 natin. Okay? Okay, see you in a while.